90% recover na ang ating ibon na si Minato. At parang napapaisip ako na parang gusto ko na naman siyang ilaban sa ating race ngayon. Balik kondisyon na talaga yung katawan ni Minato. So ito pa rin yung stamp niya. Ayun, lakas pa rin pumiglas. Good day mga ka-EA support! Today's video, nandito tayo sa breeding section natin dahil ang focus natin sa content natin is yung mga panlaban natin sa susunod na South. At ang update, ano-ano nga ba yung mga possible bloodline na pagtitiwalaan natin para sa padating na susunod na South season next year. So eto na mga kalapatids, yung ating mga warrior, halos nasa 70% na ako ng breeding o sa pagkuha nga ng mga linyada na ililipad natin sa padating na season ng South. Yung North tsaka Summer natin, medyo konti lang yung bilang ng ililipad natin doon, pero meron na tayong mga panlaban dyan, nandun na sa flyer section. Pero sa pagkakataon to, more on South na yung binibreed ko dito, pero halos patapos na nga rin tayo mga kalapatid. So ito update sa mga warriors natin. So unang-una dito, syempre yung nauna na hindi natin pinalimliman na itlog kay Miss Puyo tsaka lahi ni Red Batusay. So ito yung kinalabasan no mismo mga young bird. Ayan. So pulang-pula. Ayan no. Pulang-pula yung ating mga YBs na possible na ilalaro. So next mate to is ilalaro nga natin to sa South. Ayan. So rektang anak na to ni Red Batusay tsaka ni Miss Puyo. So ito yung naiwan na ala-ala sa atin ni Miss Puyo. Pero di pa rin ako nawawalan ng pag-asa na balang araw, kagaya na nangyari kay Minato, nakauwi din sa atin ng ligtas nga, no? So, nung Sunday lang naman yung possible na abangan natin. So, Martes pa lang ngayon, mga kalapatids. So, maaaring sa mga susunod na araw, sa susunod na linggo, o sa susunod na buwan, pwede rin sumulpot sa atin sa loob na bumulusok sa loob, no? Si Miss Puyo. So, balita kay Miss Puyo, meron tayo diba na pinaposter na which is yung pang-motivate natin sa kanya na itlog. So, isa nga lang yung nagkaroon na si Mila doon. So, ng mga recent vlog natin, pinakita ko sa inyo na may clock na, papalapit na mapisa. So, dito sa vlog natin, isipapakita ko sa inyo na pisa na, no, yung itlog at healthy. So sa pagkakataon to, yung nagposter sa kanya na breeder, yung sarili nilang itlog is hindi pa napipisa. So medyo nag-aalala ako baka wala pa na ibubuga na gatas to. Kasi ang succeeding na pisa ng egg nito, kung hindi Miyerkules, Huwebes, no? So Martes ngayon, possible bukas pa. Yun. So sisilipin natin yung inanak ni Miss Puyo na pinayaya natin dito. Ayan, no? Ayun. Okay naman pala, nasusubuan naman pala ng mga kalapatids. Ayun. Kala ko kasi hindi nasusubuan, medyo maliit nga lang yung sukat. Pero sana, pag nagpisa siya ng sarili ng itlog at magkaroon ng gatas, sana masubuan pa rin itong young bird na to. Ayan o. Ito wala pang crack. Ahead kasi wala kasi ako mapayayahan na na breeder na malaki yung kaha. So sa pagkakataong to, yung hen kasi niya napakalaki ng kaha. Kaya sabi ko, malilimliman niya na maayos yung tatlong egg. Yan. So hindi naman ako nagkamali na ipisa naman nila yung yung itlog ni Miss Puyo. So itong pinisa nila diyan, magiging na natin yan. Future stock bird na natin to. So yung nauna pinakita ko dito na dalawa, panlaban o panlaro natin to sa South to. So meron tayong souvenir na panlaban. So medyo kagaya ng sabi ko, dadamihan natin yung panlaro ngayon sa South. Ayan mga kalapatids. Tapos dito naman yung rektang anak ni Batusay na nakakross doon sa Reso, which is ito yung full na magulang ni Minato. Ayan. Ito mismo yung actual na nanay at tatay ni Minato. So itong next mate na nandyan, full sibling ni Minato is naka-line up din sa ating South Race. Maasin yan sa BFRC. So pareha siya na kayang bird na singsing. So inaasahan ko na meron na tayong mapapakilos at kakana. So aminado naman ako na kailangan pa natin talaga matuto. So siguro sistema na lang talaga ang kailangan natin i-improve dito sa loop.
tapos yung management ng tossing, tas monitoring. Medyo, yun talaga, aminado ko yun ng kulang ko kasi nga, syempre, busy rin ako sa trabaho. Halos ginagawaan ko lang ng paraan para mabigyan sila ng sapat na oras. Pero tingin ko, siguro yun yung possible na kulang ko nga dito. Yung loft management natin. Pero, di naman nag-aasayit yung ibon. Kumbaga, yung tutok ba sa loft fly, sa umaga, sa hapon, tossing, medyo hindi 100% na ibibigay ko sa kanila yan. So, buti na lang, makukuna talaga yung ibon, tapos magaganda yung homing instinct. Kaya kahit papano, is nakakadulo tayo, umabot tayo sa dulo ng mga kalapatids. Tapos dito, para sa huli natin, batch na sising-singan pa lang. So, ito yung bloodline ni Sir Dennis Palma na old line Victor Lim na namamarako. Tapos yung Jerry C. Ito, hindi ko pa to nasing-singan. So, ito na yung second to the last batch na possible na suksukan natin ng South Ring. Kaya lang ang problema, dalawa na lang tong South Ring natin dito na pang young bird. So, yung isa mapupunta dyan. Tapos yung isa, commercial ring na lang. Pero pang South pa rin natin. Dalawa ulit yan. No? So, dalawa ulit na pang South. Tapos, meron pa dito yung huling-huli na ipipisa pa lang next week. Ito naman is yung lolo ni Mina to. So, meaning rektang tatay ni Batusay. So, ito yung pina-producer natin ng Javier. Tapos, nag-produce na rin siya sa atin ng Katbalogan. Kalbayog, finisher. No? Itong mismong pairing nila. Yung nauna nilang clutch dyan, panlaro natin sa OLR, sa RMC. Ipapasa ko na rin yung entry natin nun by April. First week. Shoutout kay Sir Junboy Cabaho dyan sa Kubo. Ayan. Tsaka kay Madam Teresa Ong, dun sa sponsor niya na Singsing. So, meron tayong isang ilalaro dun. Yung ibang Singsing na binigay sa atin ni Madam Teresa Ong, dinistribute ko nga dun sa mga tropang kalapatids dito sa lugar namin. So, tatlo kami dito na mag-e-entry. Tag-iisa kami ng ibon para dyan sa RMC. One Lop Race dyan sa Bataan. Ayan. Ito yun. Ito yung actual. Hindi ko siya binuviewing kasi nga, syempre, for One Lop Race. Ayan, saktong-sakto yung edad nito. Ayan, tayuan, tindigan pa lang. Grabe, pang malakasan na. So, sana kumana rin tayo sa One Lop Race. Ayan, mga kalapatids. At syempre, mga ka-EA, kung gusto niyo ulit kamustahin ang kalagayan ni Mina to, simula nung dumating siya sa atin nung linggo ng hapon, mga bandang alas 4, ngayon nga is Martes ng umaga at halos 90% recover na ang ating ibon na si Mina to. At parang napapaisip ako na parang gusto ko na naman siyang ilaban sa ating race ngayon, which is ang race kasi ngayon ongoing is summer. Kalimitan talaga ang summer race is ang lipad is norte, pero sa pagkakataong to kasi is diverted na naman ng south ang pinakalipad, which is yun yung pinanggalingan na race neto ni Mina to pala radar. Ayan. So mga kalapatids, ito ang sitwasyon kalagayan ngayon ni Mina to. Ayan. Pero bago tayo dumako dyan dito, may sisingit lang ako mga kalapatids. Ito yung possible na susunod na pairing ko. Ito yung previous na kapares ni Miss Poyo. Ito is full sibling to ni Mina to. Magkaiba lang sila ng clutch na una lang ng unang clutch si Mina to. Ito na yung kasunod. No? So nag-stack nga ako ng kulay pula na full sibling niya. Alam ko may mga mangilan-ngilan tayong mga kalapatids dito na nag-acquire ng ating bloodline na to. So natutuwa sila sa napanood nila dahil nakauwi nga ng ligtas ang ating ibon na si Mina to. Kahit medyo natagalan, pero 'di ba, yung homing instinct, yung kunat, yung tiyaga, talagang nandoon na lahat-lahat, no? Sadyang napatukod lang siguro to or nahuli, kaya ayun, mas natagalan yung pagbalik niya sa atin. Pero eto si Mina to. Ayan, umuwi siya sa atin ng buong-buo. Ayan, mamaya kukunin ko, tapos check natin yung droppings. Nung kahapon yung droppings niya, mas majority pa yung basa. Halos 30% na yung buo. Pero sa pagkakataon to, ayan, medyo mas marami na yung ayan, pasintabi na lang sa kumakain. Ayan, halos nasa 80 to 90% na nga yung recovery ng ating ibon na si Mina to. Tama po ba yun? O eto nga mga ka-EA, so halos parang balik kondisyon na talaga yung katawan ni Mina to. Pero mas gumaan siya bahagya kumpara nung nakaraan na, di ba? Nire-recover ko siya nung ongoing yung karera. So ito pa rin yung stamp niya. Ayun, lakas pa rin pumiglas. So yung conformation ng katawan ng lahi talaga nila medyo bangkain. Pero pag may naramdaman ka dito, may nakapakan na medyo may laman-laman na, okay na yun, goods na, hanggang ganun lang talaga yung forma ng katawan ng lahi nila.
Ayan, oh. So, ito yung ilong niya. Medyo maputi, pero may marking siya na parang kala mo na stress nga siya. Yan. So, hindi pa rin naman 100% yung tsuri ko sa kanya na nahuli siya, no? So, may chances pa rin talaga na nabuwal siya sa wild, tapos pinagtiyagaan niya kung saan siya kumain. Diba? Hindi pa rin natin talaga totally masasabi. So, yung sticker nga niya nung Javier Final Lap, ayan, no? Pansinin nyo. Walang bahid ng, kinutkut man siya. Kasi ng koko. Kasi kalimitan, pagka magkukut-kut ka ng sticker, di ba? May aangat na dyan bahagya. Pero sa pagkakataong yan, wala. Ayan, wala. Siguro kung kagaya ng ganito, nagiging maganda yung response na recovery natin kay Minotaur, mas mabilis natin siyang possible maikasa. Ayan. So, yung sinabi ko kanina na parang gusto ko siyang ilipad, lang yun, napapaisip lang din ako. Pero mas lamang sa akin na ikip na lang siya. No? Pararamihin na lang natin yung lahi niya. Total, subok naman na talaga natin yung linyada niya. So, aasa tayo ngayon sa mga susunod na mga kapatid na buo niya na nilalabas no mismong magulang niya. Tapos, yung mismong ilalabas din niya, hahanapan natin siya ng maganda at posibleng magiging magandang blend ng dugo para sa mga soon na magiging anak niya. Ayan. So, marahil dito ko natatapusin yung video na to. Ayan, shoutout sa mga solid supporter natin dyan. Siyempre, huwag kakalimutan mag-like, comment, and share. Ayan na yung kondisyon ni Mina to. Ayan, no? Diba? Okay na siya. Diba? Ayan, so, ingat mga kalapatids. Keep safe. God bless. Ayan.